Maligayang pagdating sa ating channel. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong tiyak na magpapakita sa katapangan ng isang ina na tumangging magpaapi kahit pa sa sarili niyang pamilya. Ito ay kwento ni Aling Maria. Isang babaeng akala ng marami ay hihina na dahil sa edad, ngunit nagpakita ng hindi inaasahang diskarte at tapang. Bago tayo magpatuloy, kung gusto nyo ng ganitong uri ng mga nakaka-inspire at makabuluhang kwento, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Malaking tulong po ito sa ating community. Halina't pakinggan ang kanyang kwento ng pagbawi sa sariling dangal at kalayaan. Sabi ng anak ko, "Kailangan namin ng bahay mo para sa mga bata." Ibinenta ko ang bahay at lumipat sa ibang probinsya nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita sa kanya. Nang tingnan ako ng anak ko ng diretso sa mata at sabihing, "Nay, kailangan namin ng bahay mo para sa mga bata," hindi siya nagtatanong. Nagdedeklara siya. Para bang ang buhay ko rito, ang 40 taon ng mga umaga na may kapeng barako sa balkonaheng ito, ang 40 taon ng Noche Buena na may hamon at sunog na bibingka ay tapos na. Ako ay 66 na taong gulang pa lang hindi pa nakalibing. Ngunit sa sandaling iyon, sa paraan ng pagkakrus ng kanyang mga braso at pagtagilid ng kanyang ulo, naintindihan ko ang isang bagay na malamig at matigas. Hindi siya nagpaplano kasama ako. Nagpaplano siya lampas sa akin. Nakatayo siya sa aking kusina, habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga kortinang lace na nagbibigay liwanag sa alikabok sa ibabaw ng aking lumang mesa na yari sa Nara. Palaging ginagawa ni Teresa ang bagay na iyon sa kanyang panga kapag naniniwala siyang makatwiran siya. Mas praktikal lang ito pagpapatuloy niya. Kailangan ng mga bata ng katatagan mas malaking espasyo. Hindi mo naman ginagamit ang kalahati ng mga kuwarto rito. Tiningnan ko siya ng mabuti. May natutunan ako sa loob ng 66 na taon. Ang mga tao ay nagbubunyag ng kanilang sarili sa mga puwang sa pagitan ng kanilang mga pangungusap. At sa mga puwang na iyon, nakita ko ang kawalan ng pasensya. "Kalkulasyon, pag-aari." "Bahay ko ito," mahinahon kong sabi. Siyempre naman mabilis niyang sagot. "Pero pamilya tayo." Pamilya. Ang salitang iyon ay mas mabigat pa sa aking kawaling bakal. Nagsimula siyang maglakad sa loob ng bahay habang nag-uusap kami, hinahawakan ng hagdan, sumisilip sa dining room na parang tinatansya ang laki ng bawat metro kwadrado. Si Bong, ang kanyang asawa, ay sumunod sa kanya. Nang tahimik ang mga kamay ay nasa bulsa, nagpapanggap na hindi tinitingnan ang mga pader. Huminto siya malapit sa aparador sa pasilyo, kung saan ko itinatago ang aking mga dokumento. Napansin kong may 3 silid ka sa itaas. Patuloy ni Teresa. "Maaring magkaroon ng tig-isang mga bata. Pwede nating i-convert ang den. Maari kang manatili sa guest room sa ibaba. Mas madali para sa iyo anyway. Mas kaunting hagdan. Mas madali para sa akin." Umaakyat pa rin ako sa mga hagdang iyon gabi-gabi nang hindi humahawak sa gabay. Lumapit ako sa kalan at hinaan ang apoy ng nilulutong lauya. Ang amoy ng tanglad at paminta ay pumuno sa silid. Kailangan ko ang pamilyar na amoy na iyon upang kumalma dahil may nagbabago sa sarili kong kusina. At nararamdaman ko ito na parang hangin na dumadaan sa ilalim ng saradong pinto. "At ano ba talaga ang hinihiling ninyong gawin ko?" tanong ko. Nagkatinginan sila ni Bong. Isang mabilis at praktisadong tinginan. "Pumirma ka lang ng isang simpleng dokumento," sabi niya. "Ililipat lang natin ang pangalan ng bahay sa amin para sa mga legal na dahilan. Paperwork lang ito. Dito ka pa rin titira." "Paperwork lang?" Sa edad na 66, alam ko ang pagkakaiba ng papel at kapangyarihan. Hindi ako sumagot agad. Sa halip, inabot ko ang porselanang asukalera na binili ng yumaong asawa ko sa Vigan noong isang business trip noong 1989. May maliit itong lamat sa gilid. Hindi perpekto pero buo pa rin. Hinaplos ko ang lamat na iyon. Tumikhim si Bong. "Iniisip lang namin ang kinabukasan." Kinabukasan. Nakakatuwa kung paanong ang kinabukasan ay tila hindi kailanman isinasama ang aking boses. Lumapit si Teresa. "Nay, hindi ka na bumabata." "Ayun na."
Hindi pag-aalala, hindi pagmamahal, estratehiya. Biglang sumikip ang bahay na parang ang mga pader ay humihilik paloob. Nakikita ko na ang bakanteng silid ay mentally napinturahan na. Ang aking study room ay ginawa ng nursery. Ang aking baol na nara ay itinulak na sa isang sulok dahil hindi ito bagay sa decor. Tiningnan ko ang anak ko, totoong tiningnan ko siya. Naalala ko ang gabing nilalagnat siya noong 7 taong gulang siya. At naupo ako sa sahig ng banyo kasama siya hanggang madaling araw. Naalala ko ang pagtatahi ng kanyang costume sa school play dahil gipit kami sa pera. Naalala ko ang hindi pagbili ng bagong sapatos para lang makasama siya sa field trip. At ngayon sinusukat na niya ang aking pasilyo gamit ang kanyang mga mata. Pag-iisipan ko, sabi ko, ang kanyang ngiti ay tumigas. Wala na tayong masyadong oras. Ang pangungusap na iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Dahil kapag sinabi ng isang tao na wala ka ng oras, ang ibig nilang sabihin ay nagdesisyon na ako. Nanatili sila para sa hapunan. Masyadong malakas ang pagpuri ni Bong sa lauya. Nag-usap si Teresa tungkol sa mga school district at mortgage rates na parang pumayag na ako. Ang mga bata ay tumakbo sa itaas nang hindi nagtatanong, ibinabalibag ang mga pintong hindi naman sa kanila. Pagkaalis nila, dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid. Hinawakan ko ang gabay ng hagdan ng fireplace mantel, ang lumang bookshelf na may amoy pa rin ng lemon oil. Tumayo ako sa pinto ng aking kuwarto at naramdaman ang panatag sa loob ko. Hindi takot kundi linaw. Kung naniniwala ang anak ko na ako ay naglalaho na nalilito na at naghahanda ng ibigay ang mga susi, mali siya. Dahil sa edad na 66 maaring mabagal na ako kumilos sa umaga. Ngunit alam ko pa rin kung paano gumawa ng desisyon at gagawa ako ng isa na hindi niya kailanman inaasahan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maria. Walang sino man ang may karapatang burahin ka habang buhay ka pa. Kung ang pamilya mo ay nagpaplano ng buhay mo nang wala ka may mali, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko? Mag-comment sa ibaba. Kinaumagahan nagising ako bago pa sumikat ang araw. Gaya ng lagi kong ginagawa. Ang ugali ay isang matapat na kasama. Nagtimpla ako ng kape sa lumang takure na sumisipol, na parang nagrereklamo sa aga ng oras, at naupo ako sa tabi ng bintana ng kusina. Ang puno ng mangga sa bakuran ay naglalagas na ng mga dahon at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon naisip ko kung ano ang hitsura ng bahay na ito sa isang taong hindi ito mahal. Para kay Teresa ito ay square footage. Para kay Bong ito ay leverage. Pagdating ng tanghali, bumalik sila. Walang tawag, walang babala, tunog lang ng gulong sa graba, at bagsak ng pinto ng kotse na may layunin. Hindi ako nagmadaling batiin sila. Pumasok si Teresa na may dalang tape measure. Sumunod si Bong na may dalang tablet sa kanyang kamay. Muling dumaan ang mga bata sa harap ko, inaangkin na ang teritoryo sa itaas. Napadpad lang kami rito, sabi niya nang napakasigla. Hindi ka nagdadala ng tape measure kung napadpad ka lang. Yumukod si Bong malapit sa pasukan at nagsimulang sukatin ang lapad ng hall. Tinitingnan lang kung kakasya ang sectional sofa, bulong niya. Sectional sofa, tanong ko. Ang dadalhin namin, paglilinaw ni Teresa habang umiikot sa gitna ng sala. Medyo luma na ang sofa na ito. Luma. Ang sofa na iyon ang naging pahingahan ng aking asawa bago siya dinala sa ospital sa huling pagkakataon. Pinanood ko silang gumalaw sa loob ng aking tahanan na parang mga surveyor na nagmamarka ng lupang itatayo ng subdivision. Kumuha si Bong ng litrato ng hagdanan. Binuksan ni Teresa ang linen closet nang hindi nagtatanong. Sumilip pa siya sa aking study room, ang tanging silid na palagi kong nilola kapag umaalis ako. Naitawag niya. Bakit nakalak ang pintong ito? Dahil nilak ko, sagot ko ng mahinahon. Tumawa siya pero hindi ito tawang natutuwa. Tawang nanunubok ito. Sa isang pagkakataon, lumabas ako sa pasilyo at nakita ko si Bong na nakatayo ng napakalapit sa maliit na cabinet kung saan ko itinatago ang aking mga dokumento. Ang drawer ay bahagyang nakabukas. May hinahanap ka ba? Tanong ko. Agad siyang tumuwid. Hinahangaan ko lang ang pagkakagawa nito. Ang cabinet na iyon ay hindi obra maestra.
Ito ay simpleng pine wood mula sa hardware store 20 taon na ang nakakaraan. Nanatili sila ng ilang oras. Nagsimulang magsalita si Teresa na parang kumpirmado na ang lahat. Pipinturahan natin ang silid na ito. Soft sage para kay Lani. Navy naman para kay Enzo. Kailangan ng mga bata ng personalidad. Personality. Mukhang ang mga lola ay kailangan ng ilipat ng lokasyon. Sa isang punto, tumayo si Teresa sa tabi ko sa lababo. Alam mo, mababawasan ang stress mo rito, mahinahon niyang sabi. Ang pag-aalaga ng ganitong kalaking property sa edad mo. Humarap ako sa kanya. Sa edad ko. Bumuntong hininga siya. Nay, huwag kang masyadong sensitibo. Sensitibo. Iba ang tama ng salitang iyon kaysa sa iba. Hindi na ito tungkol sa espasyo. Ito ay tungkol sa kakayahan tungkol sa pagbago ng kwento. Kung magiging sensitibo ako, maaari na rin akong maging litong-lito. At kung litong-lito na ako, mas madali na ang paperwork. Pagdating ng hapon, mentally na ayos na nila ang kalahati ng bahay. Iminungkahi pa ni Bong na gibain ang bahagi ng pader sa dining room para bumukas ang layout. Na-imagine ko ang alikabok ng semento na lulutang sa mga medalya ng digmaan ng aking asawa na naka-frame. Hindi matigas kong sabi. Pareho silang napatigil. Ano? Tanong ni Teresa. Walang pader na gigibain. Tiningnan niya si Bong. Ang uri ng tinginan ng mag-asawa kapag iniisip nilang hindi makatwira ng kausap. Ang mga bata ay tumakbo pababa habang nagtatalo kung aling silid sa itaas ang mas maganda ang ilaw. Sigaw ni Lani. Sabi ni Mommy sa akin daw ang isang ito. Sa akin daw hindi maaari, hindi baka. Naramdaman ko ang isang bagay na mas lalong tumibay sa loob ko. Hindi panik, hindi galit kundi estratehiya. Matapos nilang umalis, pagkatapos ipaalala ni Bong na isipin ang tungkol sa paperwork, umakyat ako sa itaas. Ang mga kama ay gusot-gusot, ang aking quilt ay kalahating nahila sa sahig. Isang pinto ng closet ang naiwang bukas. Maliliit na bagay pero ito ay isang occupation. Nang gabing iyon, may ginawa ako na hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Kumuha ako ng notebook. Isinulat ko ang petsa, ang oras ng kanilang pagdating, ang tape measure. Ang mga litrato, ang komento tungkol sa edad ko, ang pagbanggit sa paperwork, ang mga bata na pinangakuan na ng mga silid. Isinulat ko ang lahat. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking study, kinuha ang maliit na metal na vault at sinuri ang laman nito. Titulo, insurance, bank statements, kopya ng lahat ng mahahalagang bagay nandoon pa sa ngayon. Isinara ko ang vault at nilock ito muli pero sa pagkakataong ito inilagay ko ang susi sa ibang bulsa. Dahil kung iniisip ng anak ko na maaari niyang dahan-dahang burahin ang mga linya ng pag-aari sa ilalim ng disguise ng pamilya, minaliit niya ang isang 5 taong gulang na babaeng nakaligtas sa panganganak pagkalugi, pighati at isang dekada ng pag-aalaga sa isang asawang may sakit. Maaaring hindi na ako kasing bilis ng dati pero kikilos ako ng maingat at ang pagiging maingat ay maaaring mas mapanganib. 3 araw ang lumipas. Dumating ang realtor. Dumating siya sakay ng isang beige sedan na mukhang masyadong malinis para maging coincidence lang. Nagtatabas ako ng rosemary malapit sa balkonahe. Nang maglakad siya sa path na may hawak na folder at isang ngiting napakapulido. Ging Maria, tanong niya. Oo, ako nga. Ako. Si Sandra. Katrabaho ako ng inyong anak at manugang. Nabanggit nilang baka nag-iisip kayo ng mga opsyon para sa property. Options. Ang salitang iyon muli nababanat, malabo mapanganib. Dahan-dahan akong tumuwid, pinapagpag ang dumi sa aking guwante sa paghahalaman. Wala akong pinag-iisipan, sabi ko. Kumislap ang kanyang ngiti pero hindi nawala. Ang mga profesional ay sanay sa resistance. Siyempre po naisip ko lang na makakatulong na magbigay ng evaluation. Napakaganda ng market ngayon. Ang mga transfer sa loob ng pamilya ay napakakaraniwan. Family transfers na parang ang mga bahay ay ulam lang na ipinapasa sa mesa. Hindi kita inimbita, sagot ko. Bahagya siyang lumipat ng tayo. Sabi ni Teresa, ay bukas ka sa usapan.
Ayun na naman. Hindi man lang naging satel. Tiningnan ko siya sa mata ng matagal hanggang sa mailang siya. Pagkatapos ay mahinahon kong sinabi, ang anak ko ay nagsasalita para sa kanyang sarili, hindi para sa akin. Sa sandaling iyon ng hangin sa pagitan namin ay tila naging manipis. Nag-atubili siya. Pagkatapos ay tumango ng magalang. Kung magbago ang inyong isip, narito ang aking card sa loob ng folder. Inabot niya ito sa akin. Hindi ko kinuha. Pagkaalis niya, pumasok ako sa loob at nilak ang pinto. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Nagulat ako. Inasahan ko ang galit. Sa halip naramdaman ko ang isang bagay na mas malamig. Awareness. Hindi nagtanong si Teresa kung maaari siyang kumuha ng realtor. Nag-assume siya. Nang gabing iyon tumawag siya. Dumaan ba si Sandra, kasual niyang tanong? Oo. At sinabi ko sa kanyang, hindi ako nagbebenta. Katahimikan sa kabilang linya. Naisimula niya humihigpit ang boses. Bakit ka ba nagiging mahirap kausap? Halos matawa ako. Mahirap kausap? Kailan pa naging pagsuway ang pag-aari? Hindi ako mahirap kausap. Sabi ko ng mahinahon. Nagiging malinaw lang ako. Hindi mo kailangan ng ganitong kalaking espasyo, pilit niya. Hindi ito praktikal. Nakakayanan ko naman. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero iyon mismo ang ibig niyang sabihin. May tono ang mga anak kapag naniniwala silang humihina na ang kanilang mga magulang. Ito ay subtle, malambot, halos nakikiramay, at kung hindi ka mag-iingat, maaari itong pumasok sa sarili mong isipan. Tumanggi akong hayaan ito. Teresa, sabi ko ang bahay na ito ay hindi isang community project. Huminga siya ng malalim. Pinapahirapan mo lang ang mga bagay-bagay. Hindi ginagawa ko lang itong nakikita. Pagkababa ng telepono, naglakad ako sa pasilyo at tiningnan ng mga pader ng may ibang pananaw. Inisip kong mga estranghero na naglilibot sa mga silid. Inisip ko si Bong na nakikipagnegosasyon. Inisip ko ang mga papel na pinipirmahan sa mga tahimik na opisina habang sinasabi sa akin na para ito sa sarili kong ikabubuti. Pagkatapos ay may naisip akong iba pa. Desisyong hindi sa kanila. Sa akin. Kinabukasan ng hapon dumating silang muli. Sa pagkakataong ito ay walang mga gamit, walang mga ngiti. Nakatayo si Teresa sa sala na nakakrus ang mga braso. Si Bong ay nakasandal sa pinto na parang pag-aari niya ang frame nito. Kailangan nating mag-usap ng seryoso, sabi niya. Nakikinig ako. Lumapit siya. Hindi mo pwedeng balewalain ang katotohanan. Darating ang panahon na kakailanganin mo ng tulong. Hindi ba mas mabuti na ayusin ito ngayon habang kaya mo pa kapabol? Ayun na. Hindi ibinulong, hindi ipinahiwatig, inilagay ng diretso sa mesa. Tinitigan ko siya sa mata. Kaya pa ang alin? Nag-alinlangan siya ng kaunti pero nakita ko ito. Ang pagpapatakbo ng mga bagay-bagay, sabi niya. Aling mga bagay? Ang bahay, pananalapi, mga desisyon. Tumikhim si Bong. Iniisip lang namin ang hinaharap. Naglakad ako sa cabinet at nagsali ng tubig ng dahan-dahan, sinasadya. Ang tunog ng pagpuno ng tubig sa baso ay tila mas malakas kesa sa dati. Pagkatapos ay humarap ako. Ako ay 66 na taong gulang, sabi ko. Hindi 96. Nagmamaneho ako. Nagluluto ako. Nagbabayad ako ng mga bills ko. Umaakyat ako sa hagdan. Kung nag-aalala kayo sa aking kakayahan, baka dapat ninyong suriin ang inyong sariling mga assumption. Namula ang pisngi ni Teresa. Sinusubukan naming tulungan ka. Hindi mahinahon kong sabi. Sinusubukan ninyo akong i-reposition. Ang salitang iyon ang tumama. Reposisyon. Dahil iyon naman talaga ito. Hindi pag-aalala, hindi pagmamahal. Logistics? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito, nakita ko ang frustration sa mukha niya. Nagiging paranoid ka na bulyaw niya. Interesante. Kapag pinoprotektahan ng isang babae ang kanyang autonomiya, nagiging paranoid siya. Kapag ang iba naman ang nag-aabang sa kanyang ari-arian, sila ay praktikal? Sumabat si Bong. Walang nag-aabang sa kahit ano, pero hindi niya itinanggi ang tungkol sa paperwork. Hindi niya itinanggi ang realtor.
Hindi niya itinanggi ang pagsukat sa aking pasilyo. Umalis sila ng padalos-dalos ng gabing iyon. Walang lauya, walang polite na usapan. Habang naglalaho ang kanilang kotse sa kalsada, nanatili ako sa balkonahe ng mas matagal kaysa sa kailangan. Ang langit ay nagiging kulay ube bago magdilim. Huminga ako ng malalim. May nagbago na. Ang maskara ay nahulog na. Hindi na sila nagkukunwaring ito ay isang mungkahi lang. At hindi na rin ako nagkukunwaring hindi ko nakikita ang kanilang estratehiya. Kung gusto nilang ito handa ako. Ang isolasyon ay nagsimula ng napakatahimik, halos hangaan ko ang katumpakan nito. Noong Sabado dapat ay pupunta ako sa aking book club. Nagkikita-kita kami minsan sa isang buwan. 6 na kababaihan sa pagitan ng 50 at 71 taong gulang nagpapalitan ng bahay, umiinom ng matapang na kape at nagtatalo tungkol sa mga nobela na parang isang kompetisyon. Ngayong buwan ako ang host. Alas 10 ng umaga, tinawagan ko si Teresa. Nangako siya noong nakaraang linggo na kukuha ng mga ensaymada mula sa isang bakery sa bayan. Hindi siya sumagot. Alas 11, wala pa rin. Tanghali na nagsimulang dumating ang aking mga bisita. Walang ensaymada, walang Teresa, walang paliwanag. I-text ko siya. Sorry, Nay. Nakalimutan ko talaga. Masyadong busy. Nakalimutan. Hindi niya kailanman nakakalimutan ang anumang bagay na makikinabang siya. Naitawid namin ang araw kahit walang dessert. Nagdala si Clara ng biskwit. Dumating si Naomi na may dalang prutas mula sa kanyang garden. Pero may napansin akong iba pa. 2 sa kanila ang nagtanong nang mahinahon kung maayos lang ba ako. Sinabi nilang nabanggit daw ni Teresa na tila nagiging overwhelmed ako nitong mga nakaraang araw. Overwhelmed. Ngumiti ako. Maayos na maayos ako. Pero ang binhi ay naitanim na. Nang hapon ding iyon, tiningnan ko ang aking voicemail. Isang mensahe mula sa isang klinik na nagkokumpirma ng isang appointment na hindi ko naman itinakda. Nang tumawag ako pabalik ang receptionist, ay tila nalito. Ang inyong anak ang nag-book ng General Cognitive Assessment para sa inyo. Routine lang naman po. Routine. Walang nagsischedule ng cognitive assessment para sa isang malusog na 66 anyos nang walang dahilan maliban na lang kung ang dahilan ay para sa dokumentasyon. Nang gabing iyon dumating si Teresa ng mag-isa. Walang tape measure, walang bungsya lang. Pumasok siya sa kusina at naupo ng mabigat. Ipinahiya mo ako kanina, sabi niya, sa pag-host ng book club mo. Sa pag-arte na parang maayos ang lahat, kahit hindi naman. Sumandal ako sa counter. Ano ba talaga ang hindi maayos? Bumuntong hininga siya ng madrama. Na'y nagsisimula ng makapansin ng mga tao. Mapansin ang alin? Na nakakalimutan mo na ang mga bagay-bagay. Na nagiging defensive ka? Tinitigan ko siya. Wala akong nakakalimutan. Dahan-dahan kong sabi. Nakalimutan mo ang appointment. Sagot niya. Ang appointment na hindi ko itinakda. Nag-atubili siya. Isang bahagi lang ng segundo pero nakita ko ito. Sinusubukan ko lang tumulong, pilit niya. Kung mauunahan natin ito ngayon, mas magiging madali ang lahat mamaya. Mauunahan ng alin? Ang paghina o ang kontrol? Pagkatapos ay may sinabi siyang nagpabago sa buong kapaligiran. May kaibigang doktor si Bong. Pwede kanyang i-evaluate para lang masiguradong legally sound ka pa. Legally sound. Ang pananalita ay tila surgical. Sumikip ang dibdib ko, hindi dahil sa takot kundi dahil sa linaw na napakatalim na halos masakit. Hindi lang sila nagpaplanong lumipat sa bahay ko. Bumubuo na sila ng kaso. Naglakad ako sa pantry at kinuha ang isang garapon ng jam na ginawa ko noong nakaraang tag-init. Kailangan ko ng isang ordinaryong bagay sa aking mga kamay. Hindi ako makikipagkita sa kahit sinong doktor na isa-set up ninyo, mahinahon kong sabi. Nanliit ang kanyang mga mata. Bakit mo ba nilalabanan ang lahat? Dahil ang paglaban lang ang tanging hadlang sa pagitan ko at ng pagkabura ko. Hindi ako lumalaban, sagot ko. Tumatanggi ako. Tumayo siya bigla. Napakamatigas ng ulo mo. Hindi mahinahon kong sabi. Nagiging maingat lang ako. Umiling siya.
Hindi mo man lang napapansin kung gaano mo ito pinapahirap. Ang pangungusap na iyon ay nanatili. Pinapahirap pang alin. Ang transition, ang transfer, ang takeover. Pagkaalis niya, naupo ako sa mesa ng matagal kahit lubog na ang araw. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Hindi invadado physically, kundi strategically. May mga usapan na tungkol sa akin na wala ako. May mga kwentong nabubuo. Overwhelmed, makalimuting defensive. Kung uulitin ng sapat ang mga salitang iyon, ay maaaring maging paperwork. At ang paperwork, kapag napirmahan ay nagiging permanente. Tumayo ako at pumasok sa aking study. Binuksan ko ang aking notebook at nagdagdag ng mga bagong entry. Komento sa book club tungkol sa pagiging overwhelmed. Hindi autorisadong medical appointment. Pagbanggit sa kaibigang doktor, ginamit ang phrase na legally sound. Sinalungguhitan ko ang huling iyon ng 2 beses. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na hindi ko binalak gawin ng maaga. Inilabas ko ang aking laptop. Hindi para makipagtalo, hindi para mag-research tungkol sa nursing home, kundi para maghanap ng mga real estate attorney sa labas ng aming lugar. Kung ang anak ko ay naghahanda ng tahimik, ako rin. Ang unang attorney na tinawagan ko ay hindi sumagot. Ang pangalawa ay may receptionist na tila naiinip. Ang pangatlo ay sumagot sa pangalawang ring pa lang. Ang pangalan niya ay Ati Danilo. Ang kanyang boses ay kalmado, hindi nagmamadali. Hindi siya sumabat habang ipinapaliwanag ko na ang aking anak ay nag-schedule ng cognitive evaluation nang wala ang aking pahintulot. Ginawa niya ang alinmahinahon niyang tanong. Inulit ko ito. At may doktor na ba na sumuri sa inyo? Wala. May napirmahan na ba kayo? Wala kahit ano? Isang sandaling katahimikan. Geng Maria, sabi niya. Bago tayo magpatuloy, nararamdaman niyo bang ligtas kayo sa inyong tahanan? Nabigla ako sa tanong. Hindi dahil hindi ko ito naintindihan, kundi dahil naintindihan ko ito ng lubos. Oo, sagot ko pagkalipas ng ilang sandali. Pero hindi ko nararamdamang sigurado ako. Mahalaga ang pagkakaibang iyon, sabi niya. Kailangan ninyong maintindihan ang isang bagay. Kung may sumubok na patunayang humihina na ang inyong kakayahan dokumentasyon, ang magiging sandata nila. Kailangan ninyo ng sarili ninyong record-independent evaluation at proteksyon. Proteksyon! Ang mga salita ay pumasok sa akin na parang susing umiikot sa kandado. Nagtakda kami ng konsultasyon sa Huwebes, hindi sa bayan ko kundi 45 minuto ang layo. Kinaumagahan dumating si Bong ng mag-isa. Hindi pa nangyari iyon kailanman. Kumatok siya ng minsan at pumasok bago pa ako makarating sa pinto. Dapat mo talagang simulan ng paglalak ng maigi, kaswal niyang sabi. Ginagawa ko naman, sagot ko. Ngumiti siya ng manipis. Binabantayan ka lang namin. Naglakad siya sa sala nang hindi inaanyayahan at naupo nakabukaka na parang pag-aari niya ang lugar. Kailangan nating maging praktikal simula niya. Maganda ang market ngayon. Bobo ang maghintay. Para kanino, tanong ko? Para sa lahat. Pinagsalikop ko ang aking mga kamay sa aking kandungan. Hindi ko alam na ang bahay ko pala ay isang community asset. Tumawa siya ng mahina. Ano ka ba, pamilya tayo? Pagkatapos ay humilig siya ng bahagya pasulong. Ang kanyang boses ay bumaba. Nag-aalala si Teresa, sabi niya. Iniisip niyang nagiging makalimutin ka na. Tinitigan ko siya. Ganoon ba? Mas makalimutin ka na, mas mabilis mag-react. Masyado mong dinidibdib ang mga bagay. Dinidibdib ko ang pag-aari pagtatama ko. Hindi siya ngumiti sa pagkakataong ito. Ayaw mong maging magulo ito, sabi niya. Ayun na. Hindi isang pagbabanta pero malapit na. Ano ang hitsura ng magulo, tanong ko. Nagatubili siya. Well, kung may doktor na magsasabing hindi ka naganap na may kakayahang humawak ng assets, maaring mabilis ang takbo ng mga bagay-bagay. Ang mga korte ay karaniwang inuuna ang katatagan para sa mga bata. Mga bata? Ang aking mga apo ay ginawang leverage. Interesante, mahinahon kong sabi. Dahil ang pagkakaalam ko, ang mga korte ay inuuna ang mga katotohanan. Tumigas ang kanyang panga. Hindi mo kami naiintindihan. Hindi sabi ko ng mahinahon.
Naiintindihan ko kayo ng lubos. Tumayo siya bigla. Sinusubukan lang naming tumulong bago pa lumala ang lahat. Ang lumala ay nagpapahiwatig ng isang kondisyon, isang slide. Gusto niyang tanggapin ko ang kwentong iyon. Sa halip tumayo rin ako. May medical check-up ako sa susunod na linggo, maayos kong pagsisinungaling. Sa sarili kong doktor. Napahinto siya roon. Hindi ko alam iyon, sabi niya. Marami kayong hindi alam. Nanatili ang katahimikan. Pagkatapos ay tumango siya ng minsan. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng doktor. At umalis siya. Pagkasara ng pinto. Huminga ako ng malalim. Pinapabilis na nila ang galaw na ibig sabihin ay kailangan kong kumilos ng mas mabilis kesa sa inaasahan ko. Dumating ang Huwebes. Nagmaneho ako papunta sa opisina ni Ati Danilo sa isang maliit na kalapit na lungsod. Ang kanyang opisina ay simple lang. Walang malalaking diploma, puro makakapal na libro at isang litrato ng kanyang pamilya. Nakinig siya. Totoong nakinig. Nang matapos kong ipaliwanag ang lahat ang realtor, ang appointment ang komento tungkol sa legally sound, sumandal siya sa kanyang upuan. Hindi ka nalilito, sabi niya ng direkta. Hindi minamaniobra ka? Oo. Tumango siya ng minsan, pagkatapos ay nag-counter siya. Inilatag niya ang mga opsyon. Revocable trusts, power of attorney restrictions, protective filings, at pagkatapos ay may nabanggit siya. Maaari mong ibenta, mahinahon niyang sabi. Sa iyong sariling mga terms ng tahimik, kung ibebenta mo bago pa man magkaroon ng legal claim ng incapacity, wala silang pwedeng i-contest. Mawawala ang asset. Mawawala ang leverage. Mawawala ang leverage. Naramdaman ko ang pintig sa aking mga daliri. Magmumukha bang extreme iyon? Tanong ko. Sa mga taong umaasang may kontrol lang, sagot niya. Tumahimik ang silid. Sa unang pagkakataon. Mula nang magsimula ito, naramdaman ko ang excitement. Hindi takot, hindi galit, kundi kapangyarihan. Kung gusto nilang bumuo ng kaso, maaari kong buwagin ang buong board. Lumabas ako ng kanyang opisina na may folder sa aking bag at isang desisyon na parang bagyong paparating. Hindi ko na sila hihintayin na patunayang wala akong kakayahan. Patutunayan ko na ako ay mapagpasiya. At ang mga babaeng mapagpasiya ay bihirang humingi ng permiso. Hindi ko sinabi kay Teresa ang tungkol sa konsultasyon. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ko itinaas ang tensyon. May ginawa akong mas nakakabahala. Naging sangayon ako. Nang tumawag siya pagkaraan ng 2 araw at nagtanong kung napag-isipan ko na ang maging praktikal, pinalambot ko ang aking boses. Oo, sabi ko. Katahimikan. Hindi niya inasahan iyon. At maingat niyang tanong. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahaning, sagot ko. Baka dapat nga nating tingnan ang mga opsyon. Katahimikan muli, pagkatapos ay relief, halos marinig sa telepono. Iyon lang naman ang gusto ko. Nay, mabilis niyang sabi. Buksan lang ang isipan. Buksan ang isipan. Interesanteng salita para sa isang taong nag-schedule ng cognitive evaluation ng lihim. Noong linggo, pumunta silang muli. May dalang mga pastry si Bong mula sa isang sikat na bakery, mga croissant na may pistachio cream, parang ang asukal ay makakapagpaamo sa estratehiya. Niyakap ako ni Teresa ng medyo mahigpit. Magagawa natin ito sa madaling paraan, sabi niya. Madaling paraan. Naghain ako ng tsaa sa aking jade teapot, ang bigay ng aking kapatid, 20 taon na ang nakakaraan. Nagsalin ako ng dahan-dahan, kalmado, ang mga kamay, sukat ang bawat galaw. Ano ang itsura ng madaling paraan, tanong ko. Sumabat si Bong. Ililis natin ang bahay sa ilalim ng isang family transition agreement. Dito ka pa rin titira. Kami na ang unti-unting hahawak ng maintenance at finances. Lahat panalo. Lahat panalo maliban sa taong pumipirma para mawala ang kanyang pag-aari. Kailangan kong suriin ang lahat ng mabuti, sabi ko kasama ang isang counsel. Ang salitang iyon ay tumama. Counsel ulit ni Teresa. Oh, independent. Sumandal si Bong. Hindi ka nagtitiwala sa amin. Ang tiwala ay hindi bulag. Ito ay kinikita. Mas nagtitiwala ako sa paperwork kaysa sa mga pangako, sagot ko. Tumigas ang ngiti ni Teresa pero tumango siya. Fine kung doon ka magiging komportable.
Komportable akala nila ay nakikipagnegosasyon ako sa terms. Kinakalkula ko na pala ang timing. Nang sumunod na Martes, muli kaming nagkita ni Ate. Danilo, mabilis kaming kumilos, mas mabilis pa sa inasahan ko. Ipinakilala niya ako sa isang discreet agent na eksperto sa private sales. Walang public listing, walang sign sa bakuran, qualified buyers lang. Ang susi sabi ni Danilo ay katahimikan. Katahimikan. Kaya ko iyan. Sa loob ng 46 oras nilibot ng agent ang bahay, habang si Teresa ay nasa trabaho. Sinabi ko sa kanya na may pinagawa akong deep clean. Technically, hindi iyon pagsisinungaling. Ang agent ay naglibot ng walang emosyong sinusuri ang mga hardwood floors, ang kusina, ang maliit na sunroom. Mabilis itong mabebenta, sabi niya. Tumango ako. Mabuti. Pagdating ng Huwebes, may offer na cash, mabilisang lipat. Nakatayo ako sa aking study, hawak ang paunang paperwork. At sa unang pagkakataon nanginig ang aking mga kamay. Hindi sa takot kundi sa laki ng gagawin ko. Ang pagbebenta ng bahay ay hindi lang transaksyon. Ito ay pagputol ng ugnayan. Pero naalala ko si Bong na sinusukat ang aking pasilyo. Naalala ko si Teresa na tinatawag akong hindi legally sound. At huminto ang panginginig. Nang gabing iyon, dumaan muli si Teresa nang walang babala. Pumasok siya, inobserbahan ng paligid. At kumunot ang noo. May ginalaw ka ba rito? Tanong niya. Oo. Bakit? Gusto ko lang. Pinag-aralan niya ako ng mabuti na parang naghahanap ng mga senyales ng kawalan ng katatagan. Mukhang iba ka ngayon, sabi niya. Iba na nga ako. Tumawa siya ng pilit pero may tensyon sa ilalim nito. Gusto lang namin ng linaw. Linaw. Kung ganoon, hayaan mong maging malinaw ako. Sabi ko ng mahinahon. Walang sino man ang magdadagdag ng pangalan nila sa bahay na ito. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Hindi iyan ang pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin ang mga posibilidad pagtatama ako. Pinag-iisipan ko pa ang sa akin. Tumigas ang kanyang mga mata. Nagkakamali ka? Hindi mahinahon kong sabi. Pinipigilan ko ang pagkakamali. Sa sandaling iyon ng hangin ay parang may kuryente, parang bago bumagsak ang malakas na ulan. Hindi mo naiintindihan kung gaano kaseryoso to, sabi niya. Tinitigan ko siya. Oo, naiintindihan ko ng lubos. Umalis siya nang walang salita. Pagkasara ng pinto, nilak ko ito. Pagkatapos ay umakyat ako at binuksan ang closet. Kumuha ako ng isang maleta, isa lang. Inilagay ko ito sa kama at binuksan ng dahan-dahan. Hindi pa ako nag-empake pero nagsusukat na ako. At sa pagkakataong ito, ako naman ang may kontrol. Ang hapunan ay ideya niya. Mag-usap tayo ng maayos bilang pamilya. Sabi ni Teresa sa telepono, ang tono ay maingat. Walang pressure. Walang paperwork. Walang paperwork. Nakakatawa iyon. Nagpilit siyang silangho sa pagkakataong ito. Ideya ni Bong. Hinala ko. Neutral ground. Kontrolado ang kapaligiran. Nang pumasok ako sa bahay nila noong Biyernes ng gabi, nakahain na ang lahat. Magagandang plato, baso at kandila. Ang mga bata ay nakakapagtakang tahimik. Niyakap ako ni Lani. Pero tila pati siya ay nakakaramdam ng tensyon sa paligid. Nagsalin si Bong ng alak bago pa ako maupo. Masaya kaming nakapunta ka, sabi niya. Ngumiti ako ng polite. Inimbitan niyo ako. Nagsimula ang hapunan sa mga walang kwentang paksa, school soccer practice, bagong bubong ng kapitbahay. Patuloy ang pagpuno ni Teresa. Sa aking baso, masyadong maalaga, masyadong kontrolado. Sa kalagitnaan ng pagkain, tumikhim si Bong. Ilapag na natin ang lahat sa mesa, sabi niya. Ayun na. Kinuha ni Teresa ang isang manipis na folder sa tabi ng kanyang upuan at ipinadulas ito sa mesa patungo sa akin. Ang liwanag ng kandila ay kumislap habang gumagalaw ang papel. Nay, mahinahon niyang sabi, draft lang ito. Hindi binding. Hindi ko ito hinawakan. Ano ito? Tanong ko kahit alam ko na. Isang kasunduan, sagot ni Bong. Isang transition plan para sa proteksyon ng lahat. Proteksyon? Buksan mo, udyok ni Teresa. Ipinatong ko ang dulo ng aking mga daliri sa folder at binuksan ito ng dahan-dahan.
Sa loob ay mga maayos na pagkakatype na pahina, mga legal na salita, ownership transfer structure, conditional residency clause. Conditional. Ang karapatan kong tumira sa sarili kong bahay ay may kondisyon. Naramdaman ko ang tingin ng mga bata sa amin. Hindi nila naintindihan ang mga salita, pero naintindihan nila ang tensyon. Dinala niyo ito sa hapunan, mahinahon kong sabi. Ayaw naming magmukhang confrontational, sagot ni Teresa. Hindi mo nino-neutralize ang confrontation gamit ang paperwork? Sabi niyo walang paperwork, paalala ko sa kanila. Hindi ito pressure, pilit ni Bong. Pagpaplano ito. Maingat kong inilipat ang pahina. Doon ko nakita isang linya tungkol sa capacity affirmation. Isang clause na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa pananalapi sakaling humina ang isip ko. Paghina na naman, isinara ko ang folder ng dahan-dahan. Hindi, sabi ko. Ang salita ay tumama ng mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Napakurap si Teresa. Hindi, Aling. Hindi. Hindi rito. Hindi sa anumang bersyon nito. Ang kanyang composure ay nag-crack. Hindi mo man lang pinag-isipan. Pinag-isipan ko na bago pa ako pumasok dito, humilig si Bong pasulong. Nagiging hindi ka na makatwiran. Ako ba? Ang boses ni Teresa ay tumalim. Sinusubukan naming bumuo ng katatagan para sa aming mga anak. At winawasak ang sa akin. Sagot ko ng mahinahon. Nanahimik ang mesa. Tumigil ang mga bata sa pagkain. Namula ang mukha ni Teresa. Binabaloktot mo ito. Hindi mahinahon kong sabi. Pinapabilis ninyo ang isang bagay na hindi sa inyo. Tumigas ang panga ni Bong. Kung tumatanggi kang magplano ng responsable, baka kailangan naming gumamit ng ibang paraan? Ayun na hindi lang pahiwatig, sinabi na. Ibang paraan, ulit ko. Napalunok si Teresa. Kung ang isang professional na evaluation ay magpapakitang hindi mo na maayos na napapatakbo ang mga bagay, obligasyon naming pumasok. Obligasyon? Tapos na ang drama. Tinupi ko ang aking table napkin at inilapag sa tabi ng aking plato. Nag-schedule kayo ng evaluation nang wala ang pahintulot ko, sabi ko ng matatag. Kumuha kayo ng realtor nang wala ang permiso ko. Gumawa kayo ng transfer agreement nang wala ang pagsang-ayon ko. At ngayon nagbabanta kayo na kukwestiyonin ang aking kapasidad sa harap ng hapunan ng aking sariling apo. Ang silid ay tila sumikip. Bahagyang tumayo si Bong. Hinaan mo ang boses mo. Hindi ko naman ito itinaas. Ako ay 66 na taong gulang, patuloy ko. Hinahawakan ko ang aking sariling buhay. Nagbabayad ako ng buwis. Nagmamaneho ako. Hindi ako nalilito. Namuo ang luha sa mata ni Teresa, hindi dahil sa guilt, kundi sa frustration. Hindi mo nakikita, sabi niya. Hindi ka nag-iisip ng malinaw. Tumayo ako. Nakikita ko ang lahat, sagot ko. Hinila ko ang upuan pabalik. Pinapahirap mo lang ang dapat ay madali lang, sabi ni Bong. Hindi sagot ko, nakatingin ng diretso sa kanya. Kayo ang gumagawa niyon. Kinuha ko ang aking jacket. Walang sigawan, walang drama, tapos na. Habang naglalakad ako sa pinto, sumunod ang boses ni Teresa. Kung hindi ka makikipagtulungan, wala kaming ibang mapagpipilian. Huminto ako sa may pintuan. Nakapili na kayo, sabi ko. Pagkatapos ay umalis ako. Ang maskara ay nahulog na sa hapunan. Hindi na sila nagtatanong, nagpoposisyon na sila. Kung ikaw si Maria, pipirma ka ba o lalakad pa palayo? Maging tapat? Isulat ang sagot mo sa comments. Ang ganti ay hindi dumating sa anyo ng sigawan. Dumating ito sa anyo ng pagkawala. Lunes ng umaga, nagmaneho ako sa botika para kumuha ng aking gamot sa high blood. Kumunot ang noo ng pharmacist sa kanyang screen. Lumilitaw po rito na ang prescription na ito ay inilipat na, sabi niya. Inilipat saan? Nag-type siya muli. Kinansela na po pala sa kahilingan ng isang family contact. Tumuwid ang aking likod. Hindi ko iyon pinayagan. Napakurap siya. Sabi po rito ang anak ninyo ang tumawag. Siyempre siya nga. Pinanatili ko ang aking boses na matatag. Ibalik mo yan agad at lagyan mo ng note sa file. Walang pwedeng magbago nang wala ang direktang approval ko. Tumango ang pharmacist.
Habang naglalakad ako pabalik sa kotse, naramdaman ko ang pagtatagpi-tagpi ng mga piraso. Hindi na ito emosyonal. Prosedural na ito. Tahimik na panggugulo para gumawa ng dependence. Nang hapon ding iyon, nawawala ang aking sulat. Hindi lahat yung envelope lang mula sa aking bangko. Sinuri ko ang balkonahe ng 2 beses. Ang mailbox ay nakasara. Nang dumaan si Teresa ng gabing iyon, nakangiti na parang walang nangyari. Tinanong ko siya ng direkta, "Pinakialaman mo ba ang sulat ko?" Ang kanyang ekspresyon ay hindi man lang nagbago. Bakit ko naman gagawin iyon? Kinansela ang aking gamot kaninang umaga. Napakurap siya, nagkunwaring nalilito. Baka nagkamali lang ang botika. At ang bank statement ko, wala akong nakikita. Sumingit si Bong mula sa likod niya. Nagiging suspisyosa ka na sa lahat. Suspisyosa? Oo, dahil may pattern na kayo. Isinasantabi niyo ako, mahinahon kong sabi. Tumawa ng mahina si Teresa. Nay, napakadrama mo naman. Drama ba? Ang aking book club ay nareschedule ng hindi ko alam. Sinabi ni Clara sa akin na tumawag si Teresa para sabihing hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi maganda ang pakiramdam, isang kwento na nabubuo nang wala akong kamalay-malay. Hindi ako humihina, malinaw kong sabi. At hindi ako nalilito. Nag-cruise ang mga braso ni Bong. Wala kaming sinasabing ganyan. Ipinapahiwatig ninyo. Tumalim ang tono ni Teresa. Pinapatunayan mo ang punto namin ngayon. Ayun na naman. Ang paikot-ikot na bitag. Kung ipagtatanggol ko ang sarili ko, unstable ako. Kung mananatili akong tahimik, sumusunod ako. Nilampasan ko sila at binuksan ang maliit na cabinet sa pasilyo. Wala na. Ang drawer kung saan ko itinatago ang mga kopya ng insurance at tax records ay nagalaw na. Hindi tuluyang nakuha pero naiba ang ayos. Ginalaw niyo ito, sabi ko. Hindi mabilis na sagot ni Bong. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Huwag kang magsisinungaling sa akin sa sarili kong bahay. Katahimikan. Tumigas ang panga ni Teresa. Sinusubukan lang naming pigilan ka sa paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Padalos-dalos? Ibig mong sabihin ay mga independent na desisyon pagtatama ako. Huminga ng malalim si Bong. Hindi mo naiintindihan ang legal consequences kung kikilos ka ng hindi makatwiran. Tinitigan ko siya. Subukan niyo ako. Lumapit siya, binaba ang boses. Kung may doktor na magdodokumento ng cognitive instability, maaari kaming mag-file para sa temporary conservatorship. Ang salita ay tumama na parang martilyo. Conservatorship? Iyon pala ang plano. Nakipag-usap na kayo sa kung sino, sabi ko. Walang sumagot sa kanila na siyang sapat na sagot. Ang hangin sa pasilyo ay tila nakakasakal, hindi dahil takot ako, kundi dahil ang estratehiya ay lumipat na mula sa mungkahi patungo sa execution. Dapat ka ngang magpasalamat na inaayos namin ito ng pribado, sabi ni Teresa. Magpasalamat? Tinitigan ko siya. Bumubuo kayo ng kaso laban sa akin, mahinahon kong sabi. Gamot, appointment, sulat, pagsisinungaling sa mga kaibigan ko? Mukha kang paranoid, bulyaw niya. Hindi mahinahon kong sagot. Nagiging alerto lang ako. Unang umatras si Bong. Hindi dahil sa pagsuko kundi sa recalculation. Hindi kailangang maging pangit ito, sabi niya. Tama ka, sagot ko. Dahil ang kapangitan ay nangangailangan ng komprontasyon at ang komprontasyon ay nangangailangan ng babala. Wala akong ibinigay. Pagkaalis nila, nilak ko ang bawat pinto. Pagkatapos ay naupo ako sa mesa at binuksan muli ang folder ni Ati. Danilo, ang offer ay active pa rin. Maaaring matapos ang pirmahan sa loob ng 3 linggo. 3 linggo? Umakyat ako at binuksan ang maleta ng buo sa pagkakataong ito. Hindi nagsusukat kundi nag-empake na. Dahan-dahan sinasadya. Kung naghahanda silang mag-file sa korte, sisiguraduhin kung wala na silang aabutan. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nag-organize ako. May kakaibang linaw na dumating kapag napagtanto mong hindi ka na nakikipagnegosasyon. Papaalis ka na. Gumalaw ako sa loob ng bahay. Nang tahimik, hindi parang tumatakas kundi parang nagkakatalog ng isang museo bago ito magsara.
Kinaumagahan kalahati ng maleta ay puno na hindi ng damit kundi ng mga mahahalagang bagay. Passport, birth certificate, mga financial records, ang maliit na lata ng mga butones na dala ng nanay ko noong 1954, ang relo ng asawa ko ang jade teapot. Walang malalaking bagay, walang sentimental na magpapatali sa akin dito. Alas, libeng tumawag si Danilo. Sinuri ko na ang purchase offer, sabi niya. Malinis cash, mabilis na lipat. Flexible sila sa petsa kung kailangan. Gaano kabilis, tanong ko. 21 days, baka mas maaga pa. Gawin nating mas maaga, sabi ko. Katahimikan. Sigurado ka ba? Oo. Isa pang katahimikan. Hindi pagdududa kundi respeto. Sige, sisimulan ko na. Pagkababa ng telepono, tumayo ako sa kusina at tumingin sa paligid. Ang sikat ng araw ay tumatago sa counter. Ang rosemary plant sa bintana ay kailangan ng tabasan. Ang bahay ay payapa, walang malay. Nang hapon ding iyon, nag-text si Teresa. Kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang. May nakausap na si Bong. Maaaring mas mabilis ang takbo ng mga bagay kaysa sa inaasahan. Interesante. Ang sakin din isip ko. Dumating siya pagkalipas ng 1 oras, hindi invited, dala ang matigas na mukha niya. Pinayuhan na kami simula niya bago pa man siya maupo na. Kung patuloy kang lalaban sa isang maayos na transition, kailangan naming ikonsidera ang formal evaluation. Formal, ulit ko. Oo, court recognized. Tumango ako ng dahan-dahan. At anong ebidensya ang ipapakita nyo? Kumislap ang kanyang mga mata. Behavioral changes, paranoia, hostility, financial, mismanagement, risk, hostility. Dahil tumanggi akong pumirma, kinansela mo ang gamot ko, mahinahon kong sabi. Pagkakamali lang iyon ng botika. Nag-schedule ka ng cognitive test. Kailangan mo ng kasiguraduhan. Pinakailaman niyo ang mga dokumento ko. Katahimikan. Sumingit si Bong. Ito mismo ang defensive pattern na sinasabi namin. Naramdaman ko ang panatag sa loob ko. Hindi galit, hindi sakit. Distansya. Nagdesisyon na kayong incompetent ako, mahinahon kong sabi. Naghahanap lang kayo ng paperwork na tutugma sa kwento nyo. Itinaas ni Teresa ang boses niya. Pinoprotektahan namin ang kinabukasan ng aming mga anak. Sa kapinsalaan ng sa akin. Hindi siya sumagot dahil ang sagot ay oo. Nag-cruise ang mga braso ni Bong. Kung hahantong ito sa korte, magiging public ito, nakaka-stress, magastos. Ayaw mo niyon? Tama, ayaw ko niyon. Kaya hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon. Tumayo ako ng dahan-dahan at pumunta sa lababo. Naghugas ako ng baso na hindi naman dumi. Ang ordinaryong kilos na iyon ang nagpatatag sa akin. Hayaan mong magtanong ako ng isang bagay, sabi ko nang hindi humaharap. Kung ibebenta ko ang bahay bukas, ano ba talaga ang iko-contest nyo? Nanahimik ang silid. Ibebenta kanino? Sa isang buyer. Hindi mo pwedeng ibenta basta-basta. Bulyaw niya. Bakit hindi? Dahil huminto siya. Dahil mawawala ang asset. Unang nakabawi si Bong. Kung susubukan mong i-liquidate ang lahat habang may cognitive instability ang sale na iyon, ay maaaring ma-challenge. Sa anong grounds? Mahinahon kong tanong. Wala kayong diagnosis? Katahimikan muli. Nauna sila sa estratehiya, pero nauna ako sa timing. Ang composure ni Teresa ay tuluyang gumuho. Hindi mo gagawin iyon sa amin. Sa amin na parang may tinatraidor akong sagrado. Ginagawa niyo na yan sa akin, mahinahong kong sagot. Sa isang sandali kaming tatlo ay nakatayo sa kusinang iyon kung saan ko inihahanda ang kanyang baon noon at nilalagyan ng icing ang kanyang birthday cake. Ngayon, parang isa na itong negotiation room. Sa wakas, nagsalita si Bong. Mag-file kami ng preliminary paperwork sa susunod na linggo. Ayun na, may timeline na. Mabuti dahil mas maikli ang sa akin. Umalis sila na may tensyong nakabitin sa hangin. Pagkaalis ng kotse nila, kinuha ko ang aking telepono. Danilo, sabi ko nang sumagot siya. Wala tayong 3 linggo. Gaano mo kabilis kayang papirmahin?
Bukas, sagot niya. May maikling katahimikan sa linya. Sige, ihahanda ko ang lahat. Pagkababa ko ng telepono, umakyat ako sa itaas. Ang maleta ay hindi na symbolic. Kailangan na ito dahil sa oras na mapagtanto nila ang ginawa ko, wala na silang makukuha. Pumirma ako ng 9:40 ng umaga. Ang conference room ay may amoy ng sanitizer at kape. Ang buyer, isang tahimik na mag-asawa na nasa 40s, ay nakaupo sa tapat ko, nagsasalita ng may respeto. Hindi nila alam ang kwento ko. Para sa kanila transaksyon ito. Para sa akin paglaya ito. Inilagay ni Danilo ang bawat dokumento sa harap ko ng paisa-isa. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagdrama. Itinuro lang niya kung saan pipirma. Deed transfer, settlement statement, title confirmation. Sa bawat hagod ng aking panulat may kumakawala sa loob ng dibdib ko. Alas 1:00, 12 ng umaga, ang bahay ay hindi na sa akin. Alas 1:00, 14 ang pondo ay na-transfer na. Alas 1:00, AC. Ang leverage ay naglaho na. Gusto mo ba ng ilang sandali, mahinahon na tanong ni Danilo? Umiling ako. Hindi gusto ko ng efficiency. Tumango siya. Nakapag-ayos na kami ng titirhan sa Ilocos. Isang simpleng apartment sa isang tahimik na bayan. Tahimik, anonymous, bayad na ng buo para sa isang taon. Tanghali na nakabalik na ako sa bahay. Technically hindi na ito akin pero wala pa silang gamit. Pumayag ang mga buyer na bigyan ako ng 48 oras bago ibigay ang susi. Professional courtesy. Magpaparenovate pa sila bago lumipat. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid, hindi para magluksa kundi para itago ang mga alaala. Ang pasilyo ay may amoy pa rin ng dara. Ang tile sa kusina ay may maliit na lamat malapit sa kalan. Ang bintana sa itaas ay medyo mahirap buksan kapag umuulan. Wala akong hinawakan ng 2 beses. Ang maleta ay nasa tabi na ng pinto puno na sarado na. Iniwan ko ang sofa na sabi ni Bong ay luma na. Ang dining table kung saan sinubukan ni Teresa na magpadulas ng papel. Ang pasilyo na sinukat niya. Tinira ko lang ang mga bagay na kasya sa trunk ng aking kotse. Alas 3:17 ng hapon. Nag-vibrate ang telepono ko. Teresa. Hinayaan ko itong tumunog ng 2 beses bago ko sinagot. Nag-file na kami, sabi niya nang walang pagbati. Preliminary petition. Ang court date ay itatakda na. Nakikita ko mahinahon kong sagot. Pinilit mo ito, dagdag niya. Hindi, sabi ko kayo ang gumawa nito. Katahimikan sa linya. Kailangan mong dumaan dito mamayang gabi, patuloy niya. Kailangan nating suriin ang financial exposure. Hindi na yun kailangan, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, mahinahon kong sagot, wala ng property na susuriin. Isang sandali. Ano ang sinasabi mo? Ibinenta ko na ang bahay kaninang umaga. Ang sumunod na katahimikan ay hindi kawalan ng paniniwala. Ito ay pagkagulat. Ginawa mo ang alin? Ang boses niya ay tumaas matalimbasag. Hindi na ito asset, sabi ko. Hindi na ito pwedeng i-transfer. Hindi na ito pwedeng i-contest. Hindi mo pwedeng basta-basta. Tumigil siya. Hindi ka legally stable para gumawa ng ganyang desisyon. Stable sapat ako para pumirma. Ang boses ni Bong ay narinig sa background. Speaker mo? Pagkatapos ay sumigaw siya. Iko-contest namin ito. Sa anong grounds, mahinahon kong tanong? Wala kayong medical determination. Wala kayong injunction. Wala kayong conservatorship order. Huli na kayo nag-file. Ang hangin sa kabilang linya ay parang naging magulo. Ginawa mo ito para inisin kami. Bintang ni Teresa. Hindi mahinahon kong sagot. Ginawa ko ito para protektahan ang sarili ko. Sinira mo ang kinabukasan namin. Sigaw niya. Hindi pagtatama ko. Siniguro ko ang sa akin. Tumigas ang tono ni Bong. Nasaan ka? Wala na ako riyan. San ka ba talaga? Tinapos ko ang tawag, hindi pa dalos-dalos kundi may pinalidad. Alas 5 ng hapon, huling beses akong naglakad sa bahay. Iniwan ko ang mga susi sa counter. Walang note, walang paliwanag.
Sa pasilyo huminto ako saglit, hindi dahil sa pagdududa kundi dahil sa awareness. Ang kabanatang ito ay nagsasara, hindi sa sigaw kundi sa pirma. Nilak ko ang pinto mula sa labas at inilagay ang susi sa mailbox. Pagkatapos ay sumakay ako sa aking kotse. Malayo na ako bago pa maghating gabi patungo sa katahimikan na pakiramdam ko ay kalayaan. Tumawid ako sa hangganan ng probinsya pagkalipas ng hating gabi. May kakaibang pakiramdam ang pagmamaneho ng mag-isa sa dilim, kasama ang lahat ng pag-aari mo sa likod. Ang kalsada ay mahaba at walang pakialam, tanging ilaw lang ng headlight at paminsan-minsang karatula ang nakikita ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako nag-alinlangan. Nagmaneho lang ako. Sa pagbubukang liwayway, nagbago na ang tanawin. Ang mga makakapal na puno ay naging tuyong burol, pagkatapos ay malalawak na kapatagan na may mga tanim na mais at tabako. Ang langit dito ay napakalawak, parang isang malaking entablado. Walang sumisiksik dito. Ang apartment complex ay simple lang, kulay cream na pintura. May maliit na courtyard na puno ng graba sa halip na damo. Walang nakakakilala sa akin dito. Walang may alaala sa aking pasilyo o opinyon tungkol sa aking kakayahan. Pumirma ako sa kontrata bilang Maria Santos. Hindi nanay, hindi homeowner, kundi Maria lang. Ang manager ay nag-abot ng susi na may ngiti. "Welcome po," sabi niya. "Welcome." Ang salita ay pakiramdam ko ay malinis. Ang apartment mismo ay simple. Isang silid, maliit na kusina. Isang makitid na balkonahe na nakaharap sa labas, at sa likod nito ay ang abot tanaw ng mga bundok. Sa loob ang hangin ay may amoy ng bagong pintura at alikabok. Inilapag ko ang maleta sa sahig at tumayo ng tahimik. Katahimikan. Walang mga yabag sa itaas. Walang bigla ang pagbukas ng pinto. Walang mga usapan tungkol sa akin sa kabilang silid. Tahimik lang. Nag-empake ako ng dahan-dahan. Ang jade teapot ay inilagay ko sa shelf ng kusina, ang relo ng asawa ko sa loob ng drawer, ang lata ng mga butones sa ibabaw ng cabinet. Nagsampay ako ng 5 blusa sa closet. 5 sapat na iyon. Tanghali na nang mag-vibrate ang telepono ko. Alam ko na kung sino ito bago ko patingnan. Teresa. Hinayaan ko itong tumunog ng 2 beses bago ko sinagot. "Nasaan ka?" tanong niya agad. Walang pagbati. Ligtas, sagot ko. "Akala mo ba nakakatawa ito?" Ang boses niya ay nanginginig sa galit at sa isa pang bagay, panik. "Hindi ito nakakatawa para sa akin," mahinahon kong sabi. "Ginulat mo kami." Pinalitan na ng mga buyer ang lock. Pumunta kami sa bahay kaninang umaga. "Hindi na ito sayo. Huli na kayo nag-file ng petition," sabi ko. Nakuha mo ang timing, sumbat niya. Hindi na intindihan ko ito. Ang boses ni Bong ay narinig sa background. "Sabihin mo sa kanya, iko-contest natin ito." "Iko-contest namin ang benta," matalim na sabi ni Teresa. "Masyado kang stressed noon. Pwedeng ma-invalidate ang mga desisyon mo." Naglakad ako sa balkonahe at tumingin sa langit. Ang araw ay matindi at maliwanag. "Ang stress ay hindi katumbas ng kawalan ng kapasidad," sagot ko. "Tumakas ka." Hindi mahinahon kong sabi. Lumipat ako ng tirahan. Isang mahabang katahimikan. "Saan ka nakatira?" pilit niya. "Hindi iyan impormasyon na kailangan mo. Pamilya mo kami." "Pamilya." Ang salitang iyon ay wala ng bigat. "Sinubukan ninyong alisin ang aking kalayaan," mahinahon kong sabi. "Sinubukan ninyong kanselahin ang gamot ko. Nag-schedule kayo ng mga medical evaluation nang wala akong alam. Hindi iyon proteksyon." Bumigat ang kanyang paghinga. "Sinira mo ang tiwala," bulong niya. "Ang tiwala ay nangangailangan ng tapat na layunin." "Sumagot lang ako sa inyong estratehiya," sabi ko. "Hindi nyo lang inasahan ng sa akin." Ang katahimikan ay humaba na akala ko ay ibababa na niya ang telepono. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang boses, hindi lumambot, kundi naging mas malamig. "Hindi mo na makikita ang mga bata dahil sa ginawa mo." Ayun na ang huling panakot. Sumandal ako sa rehas, nararamdaman ng hangin sa aking muka. Ang pagbisita sa mga apo ay hindi nakadepende sa pag-aari ng bahay, mahinahon kong sabi.
Kung susubukan ninyong gamitin ang mga bata bilang sandata, idodokumento ko rin iyan. Binabantaan mo kami ngayon. Hindi, sagot ko. Nagtatakda lang ako ng mga hangganan. Ang boses ni Bong ay tumaas muli sa background, frustrated, matalim. Hindi ka pwedeng magtago habang buhay, sabi ni Teresa. Hindi ako nagtatago. Tumingin ako sa mga bundok. Nagsisimula pa lang ako. Tinapos ko ang tawag bago pa siya makasagot. Sa loob ng ilang minuto tumayo lang ako roon, nakikinig sa hangin. Ang laki ng ginawa ko ay dahan-dahang pumasok sa isip ko, hindi bilang pagsisisi kundi bilang bunga ng aking mga desisyon. Binaklas ko ang board. Inalis ko ang exit. Lumabas ako bago pa nila ako ma-frame na baliw o mahina. Pero ang kalayaan ay may bayad. Ito ay mapag-isa. Sa loob ng apartment, bumalik ang katahimikan. Hindi mabigat kundi tapat. Pumasok ako sa loob at inilapag ang telepono sa counter. Pagkatapos ay nagtimpla ako ng tsaa sa jade pot. Hindi bilang ritual ng pangungulila, kundi bilang isang deklarasyon. Hindi ako nawalan ng lugar. Ako ang nagdirekta sa sarili ko at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan walang sino man ang nagsusukat sa aking pasilyo. Dumating sila pagkalipas ng 4 na araw. Hindi ko sinabi sa kanila kung nasaan ako, na ibig sabihin ay pinaghirapan nilang hanapin ako. Nang buksan ko ang pinto ng hapong iyon at nakita ko si Teresa na nakatayo sa courtyard at si Bong na nasa likod niya, hindi ako nagulat. Nadismaya ako. Nilipad ng hangin ang kanyang buhok. Mukha siyang mas maliit dito. Walang kontrol, walang kapangyarihan. Talaga bang akala mo hindi ka namin mahahanap, sabi niya? Umasa akong rerespetuhin ninyo ang distansya, sagot ko. Tumingin si Bong sa paligid, kitang-kitang hindi humanga. Dito ka lang pala pumunta? Dito ako lumipat pagkatama ko ng mahinahon. Pumasok sila sa loob nang hindi man lang naghihintay na imbitahan. Lumang gawi. Sinuri ni Teresa ang apartment, ang simpleng sofa, ang maliit na kusina, ang nag-iisang pinto ng kuwarto. Ang kanyang ekspresyon ay nangiwi. Ibinaba mo ang kalidad ng buhay mo para lang inisin kami. Hindi mahinahon kong sabi. Pinadali ko ito. Nag-cruise ang mga braso ni Bong. Gumawa ka ng legal na questionable na desisyon sa ilalim ng emosyonal na stress. Sumandal ako sa counter. Nag-file kayo pagkatapos ng benta. Pwede naming sabihing may undue influence bulyaw niya. Mula kanino, tanong ko. Katahimikan. Dahil wala namang ibang tao, walang manipulator, ako lang. Ang composure ni Teresa ang unang gumuho. May ideya ka ba sa ginawa mo sa amin? Tanong niya. May mga plano kami. May mga expectation kami. May mga assumption kayo pagtatama ko. Lumapit siya, nanginginig ang boses, hindi sa lungkot kundi sa galit. Ipinahiya mo kami. Sinabi ng mga buyer sa mga kapitbahay ang lahat na sinusubukan naming kunin ang bahay mo. Tinitigan ko siya. Wala akong sinasabi sa kanila, sabi ko. Tumigas ang panga ni Bong. Pinilit mo ang kwentong ito. Hindi mahinahon kong sagot. Ang ugali ninyo ang gumawa niyon. Ang silid ay tila lumiit dahil sa aming tatlo. Ang init ng araw ay tumatama sa bintana. Sa labas may car alarm na tumunog saglit tapos huminto. Tumingin muli si Teresa sa paligid. Hindi mo kayang mabuhay ng ganito. Kaya ko, sabi ko. Umiling siya. Hindi ito stability. Ito ay autonomiya. Kinuha ni Bong ang isang nakatuping papel sa kanyang bulsa at inilapag sa counter. Binawi na namin ang petisyon, matigas niyang sabi. Napahinto ako roon. Ano? Wala na kaming asset na poprotektahan, sagot niya. Sabi ng clerk, mahihirapan na kaming i-justify ito. Mahihirapan, hindi imposible pero hindi na praktikal. Bumagsak ang balikat ni Teresa. Hindi mo naman kailangang maging ganito ka-extreme, bulong niya. Extreme, interesanteng salita para sa self-defense. Nag-schedule kayo ng mga medical evaluation nang wala ang pahintulot ko, paalala ko sa kanila. Kinansela niyo ang mga gamot ko. Naghanda kayo ng conservatorship paperwork. Natatakot lang kami, sigaw niya. Sa alin? Nag-alinlangan siya. Sa pagkawala ng kontrol, mahinahon kong sabi. Ang mga salita ay tumama ng mas mabigat kaysa sa anumang bintang.
Unang umiwas ng tingin si Bong. Sa loob ng mahabang sandali walang nagsalita sa amin. Ang araw sa probinsya ay nagbibigay ng matinding liwanag sa sahig. Walang pamilyar na pasilyo rito. Walang hagdan na susukatin, mga pader lang na akin lang. Tumikhim si Bong. Ano na ngayon? Ngayon? Napakasimpleng salita. Ngayon mahinahon kong sabi. Umuwi na kayo. Tinitigan ako ni Teresa. Talaga bang ito ang pinipili mo? Tanong niya. Pinipili ko ang sarili ko. Nanatili ang katahimikan sa loob ng apartment. Pagkatapos ay humarap siya sa pinto. Sumunod si Bong. Sa pintuan huminto siya pero hindi humarap sa akin. Hindi ikaw ang biktima rito, mahinahon niyang sabi. Pinag-isipan ko iyon ng mabuti. Wala akong sinabing biktima ako, sagot ko. Umalis sila nang hindi ibinabalibag ang pinto. Katulad niyon tumayo akong muli ng mag-isa sa maliit na apartment sa ilalim ng malawak na langit. Ang telepono ko ay tahimik na. Wala ng petisyon, wala ng court date, wala ng leverage, tanging mga bunga na lang ng aking desisyon. Dumating sila na akalang may kapangyarihan pa rin sila pero ang paperwork ay tapos na. Nakatayo roon sa maliit na apartment. Anong mararamdaman mo? Ginhawa o pagsisisi? Sabihin sa akin sa ibaba. Kinaumagahan nagising ako bago pa sumikat ang araw dahil sa ugali, hindi dahil sa kaba. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan walang bigat sa aking dibdib. Walang iniiwasang pakikipagtalo, walang inihahandang sagot bago pa tumuntong ang paa ko sa sahig, tahimik lang. Nagtimpla ako ng kape at lumabas sa balkonahe. Ang hangin sa probinsya ay malamig sa oras na iyon. Ang mga bundok sa malayo ay mukhang mga tupi-tuping papel sa ilalim ng langit. Ang telepono ko ay walang missed calls, walang pananakot, walang hiling. Bago iyon para sa akin. Ginamit ko ang buong umaga sa pag-empake ng huli kong dala. Hindi na marami. Isang litrato ni Teresa noong 8 taong gulang siya sa kanyang ballet costume. Nag-atubili ako bago ko ito inilagay sa shelf. Sa isang sandali naisip kong ibalik ito sa maleta. Sa halip itinayo ko ito. Ang alaala ay hindi nawawala dahil lang nagbago ang kapangyarihan. Tanghali na nang tumawag si Danilo. Formal na nilang binawi ang petition kumpirmasyon niya. Wala nang nakabinbing aksyon. At ang benta, tanong ko, legally solid? Sagot niya, wala silang basehan para questionin ito. Kumilos ka bago pa man may maibigay na capacity motion? Timing? Ang lahat ay nakasalalay sa timing. Salamat, sabi ko. Hindi mo kailangan ng tagapagligtas, mahinahon niyang sagot. Kailangan mo lang ng estratehiya. Pagkababa ko ng telepono, naglakad ako sa bulletin board malapit sa office. Maraming flyer, yoga classes, book swaps, at isang hiring sa bookstore sa bayan. Ang bookstore ang nakakuha ng atensyon ko. Hindi ito glamoroso, hindi ito malaki ang sweldo pero pakiramdam ko ay payapa ito. Tinawagan ko ang numero. 3:00 ng hapon, nakatayo na ako sa loob ng maliit na tindahan na may amoy ng papel at alikabok. Ang may-ari, isang babaeng nasa 70s na, ang pangalan ay Laya, ay tumingin sa akin mula sa ibabaw ng kanyang salamin. May experience, tanong niya. Mabuhay ako ng sapat para makapagrekomenda ng magagandang kwento, sagot ko. Ngumiti siya. Available ka ba sa umaga? Oo. Tumango siya. Magsimula ka sa Lunes. Katulad niyon, walang evaluation, walang dokumentasyon, walang nagtatanong sa aking katatagan. Nang gabing iyon, nag-vibrate ang telepono ko muli. Teresa. Inisip kong wag sagutin pero sumagot din ako. Iba ang boses niya. Hindi malambot, hindi mainit pero hindi rin matalim. Binawi na ang petition, sabi niya. Alam ko. Katahimikan. Masyado kaming naging mabilis kumilos. Dagdag niya. Ang salitang iyon ay hindi sapat. Pero kahit papaano ay nandoon. Itinaas niyo ang tensyon pagtatama ko. Isa pang katahimikan. Akala namin ay humihina ka na pag-amin niya. At kung humihina nga ako, mahinahon kong tanong. Hindi siya sumagot agad. Kailangan namin pumasok, sabi niya sa wakas. Pumasok ulit ko. O umapak sa akin.
Ang katahimikan na sumunod ay mas tapat kaysa sa anumang away namin noon. Hindi ko akalaing lalayo ka ng ganito, sabi niya. Hindi mo akalaing kaya ko, sagot ko. Wala nang sigawan ngayon. Wala nang ultimatums. Distansya na lang. Maayos ka ba? Tanong niya nang parang nag-aalinlangan. Oo, saan ka nagtatrabaho, pilit niya. Hindi na iyon mahalaga, mahinahon kong sabi. Huminga siya ng malalim. Nagbago ka na? Hindi, sagot ko. Tumigil lang ako sa pagsunod sa inyo. Isa pang katahimikan. Lola ka pa rin nila, sabi niya sa wakas. Alam ko. Natapos ang tawag ng walang resolusyon. Walang drama, tanggap lang ang katotohanan. Nang gabing iyon, tumayo muli ako sa balkonahe habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang probinsya ay mabilis lumamig kapag gabi na. Ang kalayaan ay hindi maingay. Hindi ito nagdiriwang. Nandyan lang ito. Mayroon akong mas maliit na apartment, mas kaunting gamit, walang hagdan na kailangang akyatin. Pero mayroon akong isang bagay na halos mawala sa akin. Ang kapangyarihan sa sarili kong buhay. At iyon sa edad na 66 ay hindi pagbaba ng antas. Ito ay pagbawi. 4 na buwan na ang nakalipas. 4 na buwan mula nang ilok ko ang pintong hindi na sa akin at nagmaneho patungo sa langit na hindi nagtatanong. Ang buhay rito ay hindi madrama. Hindi ito nang hihingi ng atensyon. Tahimik itong lumalago. Binubuksan ko ang bookstore ng alas. Nagre-rekomenda ako ng mga nobela sa mga retiradong gusto ng kwentong may pag-asa pero hindi pambata. Nag-aayos ako ng mga biografiya at umiinom ng matapang na kape sa isang mugs na may nakasulat na Still Here. Still Here? Ang salitang iyon ay mas malalim na ang kahulugan sa akin ngayon kaysa noong nasa loob ako ng isang malaking bahay. Nag-uusap kami ni Teresa paminsan-minsan, hindi madalas. Maingat, wala nang mga pagbabanta, wala nang pagbanggit sa mga doktor o petisyon. Ang paksa tungkol sa bahay ay nakabitin sa amin na parang isang babasaging bagay. Kinikilala pero hindi hinahawakan. Noong nakaraang 2 linggo, nagtanong siya kung bibisita ako para sa resital ni Lani. Pag-iisipan ko, sabi ko. Iyon ang dating linya niya. Pumunta ako. Nanatili ako sa hotel. Nang dumaan ako sa dating bahay ko, hindi ako bumagal. Ang pinto ay asul pa rin. May swing set na sa bakuran. Iba na ang kurtina sa mga bintana. Buhay na ng ibang tao. Wala akong naramdamang pagsisisi, walang sakit, pagkilala lang. Pagkatapos ng resital, nakatayo kami ni Teresa sa parking lot. Habang ang mga bata ay tumatakbo sa harap namin. Mukhang maayos ka, sabi niya. Maayos nga ako. Tumango siya. Hindi ko inasahan na aalis ka talaga. Alam ko. Nag-atubili siya pagkatapos ay bumulong. Akala ko susuko ka. Iyon na ang pinakatapat na sinabi niya sa akin sa loob ng maraming buwan. Alam ko, ulit ko. May mahabang katahimikan sa pagitan namin. Natatakot ako pag-amin niya. Tungkol sa pera, tungkol sa stability, tungkol sa pagkawala ng kontrol sa mga bagay-bagay. Control. Sa wakas, nabigkas na ang salita ng malinaw. At ako ay natakot din, mahinahon kong sagot sa pagkawala ng aking sarili. Tiningnan niya ako noon hindi bilang isang pasanin, hindi bilang isang problemang dapat lutasin, kundi bilang isang tao. Mali ang naging paghawak ko sa sitwasyon, sabi niya. Oo, sagot ko. Hindi malupit, katotohanan lang. Tumango siya ng minsan. Wala nang away. Sapat na iyon. Hindi pa kami ganap na okay. Ang tiwala ay hindi nabubuo dahil lang binawi ang paperwork. Pero ang hierarchy ay nagbago na. Hindi na niya ako pinangungunahan sa pagsasalita. Hindi na siya nagsischedule para sa akin. Hindi na niya sinusukat ang buhay ko base sa pakinabang nila. Hindi ako isang future asset. Ako ay isang babaeng narito ngayon. Noong nakaraang linggo, nagpadala si Bong ng isa pang maikling mensahe. Tama ka na, protektahan ang sarili mo. Hindi ako sumagot. Hindi ko na kailangan. Ngayong gabi, narito muli ako sa aking balkonahe. Ang hangin ay malamig na naman. Ang abot-tanaw ay nilalamo ng araw ng walang seremonya. Ang apartment ay maliit. Ang buhay ko ay mas maliit pero ito ay akin. Sa edad na 66, hindi ako nakipag-away sa korte.
Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa para maintindihan nila ako. Pumirma ako. Nag-empake ako. Umalis ako. At nang subukan nilang i-define ako bilang mahina o walang kapasidad, pinatunayan kong ako ay matatag. Ang kalayaan ay hindi palaging maingay. Minsan, mukha itong isang pirma sa isang tahimik na umaga. Minsan, mukha itong pagmamaneho papalayo ng hindi nagpapaliwanag. At minsan, mukha itong pagtayo ng mag-isa sa ilalim ng malawak na langit, alam na wala nang sino man ang makakapagreposisyon sa iyo muli. Hindi ako ang biktima sa kwentong ito. Ako ang may akda nito. Ang pagprotekta sa sarili ay hindi laging madali. Iyan ang kwento ni Aling Maria. Isang paalala sa atin na sa kahit anong edad, mayroon tayong karapatang magpasya para sa ating sariling buhay. Ang pag-aari ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi tungkol sa ating dignidad at kalayaan. Ano ang masasabi ninyo sa ginawa ni Aling Maria? Gagawin niyo rin ba ang parehong bagay? O susubukan niyo pang ayusin ang gusot sa ibang paraan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong magbibigay sa inyo ng inspirasyon. Hanggang sa muli, paalam.